People don't care how much you know until they know how much you care. A tele-reminder from Teleradyo Marcelo, ang telearalan ng bawat Malolenyo. Magandang araw, Delphilorians! Sa taong po ito, pag-iiwan natin ang pagkaaryo. Mabuhay ang Pilipinas! Makinig, manood, nasa teleradyo. Makinig, manood, nasa teleradyo. Teleradyo, Teleradyo Marcelo. Sa gitna ng mapanubok na panahon, magkahatid sa kaakibat ay diskusyon. Sama-sama tayo, kahit magkalayo, sa programang ito. Magandang araw, Delphilorians! Kamusta ang araw nyo? Kumain na ba kayo? Kung oo, abay tamang-tama. Ito nga pala ang inyong telearalang sumasayang papawid patungkol sa asignaturang pagbasa at pagsusuri ng iba't ibang teksto tungo sa pananaliksik. Tamang-tama at narito kayo ngayon para sa isang bagong araw upang matuto at magpayaman na rin ng mga kaya niyong gawin. Halina't talasan ang pandinig, mag-inat-inat at manatiling nakatutok sa Teleradyo Marcelo, ang telearalan ng bawat Malolenyo. Ako ang inyong lingkod, Ma'am Kimberly Rose Nativoy Abut, ang makakasama ninyo para sa hapong ito. Sana ay panatilihin ninyo ang inyong pagtutok at pakikinig hanggang sa matapos ang talakayin natin para sa araw na ito. Sa akin muna ang inyong atensyon ha. Siguruhin na nasa isang lugar kayo ngayon na komportable at maayos na naririnig ang ating broadcast. Upang malaman kong nariyan pa kayo at upang maramdaman ko ang inyong presensya, ikomento lamang sa ating comment section sa ibaba ang inyong pangalan, section at strand. Bago natin simulan ang panibagong talakayin sa araw na ito, magkaroon muna tayo ng maikling pagbabalik-aral patungkol sa tinalakay natin na aralin noong nakaraang linggo, ang kalikasan ng pananaliksik. Makinig kayo ng mabuti sapagkat ang pagbabalik-aral sa araw na ito ay isasagawa sa pamamagitan ng pagtukoy sa kung ano ang isinasaad ng pangungusap na babanggitin. Handa na ba kayo? Simulan na natin. Ilagay lamang ang inyong sagot sa ating comment section sa ibaba. Para sa ating unang tanong, ito ay anyo ng plagiarism na kung saan ay may dalawa o higit pa na mapagkukunan at kombinasyon ng mga ito ang kinalabasan ng iyong ginawa. Dito nangyayari ang rephrasing o pagbabago ng ilang salita. Uulitin ko, ito ay anyo ng plagiarism na kung saan ay may dalawa o mahigit pa ang iyong pinagkukunan at kombinasyon ng mga ito ang kinalabasan ng iyong ginawa. Dito nangyayari ang rephrasing o pagbabago ng ilang salita. Ang tamang kasagutan ay partial plagiarism. Para naman sa ating ikalawang katanungan, ito ay uri ng batas kung saan ang mga nag-imbento, mga manunulat, artist at iba pa ay binibigyan ng exclusive property rights o sila lang ang kinikilala o nagmamay-ari ng kanilang ginawa. Muli,
Ito ay uri ng batas kung saan ang mga nag-imbentong mga manunulat, artist at iba pa ay binibigyan ng exclusive property rights o sila ang kinikilalang nagmamay-ari ng kanilang ginawa. At ang tamang kasagutan ay intellectual property law. Para naman sa ating ikatlong tanong, ito ay isang uri ng plagiarism kung saan ang mga ideya o konsepto na nabasa mo mula sa kanilang sources ay kanilang ginamit pero sa sarili nilang salita o paraphrasing. Muli, ito ay isang uri ng plagiarism kung saan ang mga ideya o konsepto na nabasa mo mula sa kanilang sources ay kanilang ginamit pero sa sarili nilang salita o paraphrasing. At ang tamang kasagutan ay minimalistic plagiarism. Para naman sa ika-4 na katanungan. Ayon sa diksyonaryo, ito ay isang paraan ng pagnanakaw kung saan ang isang tao ay gumagamit o nanghihiram ng ideya o gawa ng iba at hindi nilalagay ang pinagkunan o hindi binigyan ng credit ang kanyang pinagkukunan. Maraming tao ang gumagawa nito, pero kadalasan ay hindi nila alam na nagagawa nila ang ganitong pagkakamali. At syempre, ang tamang kasagutan ay plagiarism. At para sa panghuling katanungan para sa ating pagbabalik-aral, ito ay tumutukoy sa uri ng plagiarism kung saan maaaring binigyan ng pangalan ng may akda o pinagkunan nito pero hindi madaling mahanap, kundi dahil kulang o hindi sapat ang impormasyon na binigay. Uulitin ko, ito ay tumutukoy sa isang uri ng plagiarism kung saan maaaring binigyan ng pangalan ng may akda o pinagkunan, pero hindi madaling mahanap dahil kulang o hindi sapat ang impormasyon na binigay. Ang tamang kasagutan ay source citation. Kahanga-hanga talaga kayo mga Delpilarians. Ngayon naman, hayaan niyong basahin ko ang inyong mga layunin, ang ating layunin sa hapong ito. Sa pagtatapos ng talakayan na ito, inaasahang makakamit mo ang mga sumusunod. Content standards, pamantayang pangnilalaman, nakasusunod sa pamantayan ng pagsulat ng masinop na pananaliksik. Performance standards, pamantayan sa pagganap, nakapagpapamalas ng kasanayan sa pananaliksik sa Filipino batay sa kaalaman sa oryentasyon, layunin, gamit, metodo at etika ng pananaliksik. At most essential learning competencies, nabibigyang kahulugan ng mga konseptong kaugnay ng pananaliksik. Halimbawa, pagpili ng paksa, pagbuo ng balangkas, at iba pa. Batay sa ating mga layunin na nabanggit, malinaw na ipinahayag nito na inaasahang tayo'y matututong bigyang kahulugan ang mga konseptong kaugnay ng pananaliksik. Halimbawa sa pagpili ng paksa at pagbuo ng balangkas. Bago natin simulan ang paksa para sa araw na ito, maaaring ibang bigyan ng pahayag kung ano ang ipinakikita ng mga larawang ito. Kung ang nasa isip ninyo ay ang pagpili ng paksa at pagbuo ng balangkas, tama. Dahil ang ating paksa ngayong araw ay pagpili ng paksa at pagbuo ng tentatibong balangkas. Ito ang magiging focus ng ating talakayan sa hapong ito. Ngayon, alam kong pamilyar ang karamihan sa inyo sa ating araling tatalakayin ngayong hapon.
Ngunit sa kabilang banda ay huwag kayong mag-alala kung hindi pa kayo pamilyar sa ating tatalakaying paksa, sapagkat naririto naman ako upang kayo ay gabayan sa isa na namang araw ng pagkatuto. Handa na ba kayo? Magaling! Salamat sa inyong pagtugon, mga mahal kong mag-aaral. Ngayon naman ay dumako na tayo sa pagtalakay sa ating paksa. Paksa. Ayon kay Dayag, Alma at iba pa, 2016, ang salitang paksa ay kadalasang tumutugon sa ideyang tatalakayin sa isang sulating pananaliksik. Mas mapapadali ang gawaing pag-iisip kung hahayaan ng guro ang mga mag-aaral na pumili ng kanilang paksa ayon sa kanilang interes. Sa ganitong paraan, mas gagabayan ng lubos ang mga mag-aaral at may focus sila sa sinimulang pagsusulat. Ang paksa ay isang sulatin ng pananaliksik na pinakamahalagang bahagi nito. Tulad ng mga tinalakay na sa asignaturang komunikasyon, ang pagpili ng isang paksa ay dapat na nakapokus lamang sa iisang direksyon. Tandaan natin, ito ay nakapokus lamang sa iisang direksyon upang hindi mahirapan sa pagbuo ng pahayag. Ayon naman kay Bot, iba pa, 2008, ang paksang pampananaliksik ay isang interes na ipinahayag ng tiyak upang iyong ma-imagine ang iyong sarili bilang isang lokal na eksperto hinggil sa paksa. Ang paksa ay ang pangkalahatan o sentral na ideyang tinatalakay sa isang sulating pananaliksik. Napakalaking bahagi ng pagkakaroon ng matagumpay na sulatin ng pananaliksik ang pagkakaroon ng isang mahusay at lubos na pinag-isipang paksa. Ngayong natapos na natin ang pagtalakay sa mga natatanging kahulugan ng paksa, halina't dumako na tayo sa mga dapat isaalang-alang sa pagpili ng paksa. Una, dapat ay interesado ka at gusto mo ang paksang pipiliin mo. Mahaba at mabusisi ang proseso ng pagbuo ng isang sulating pananaliksik. Kakain ito ng maraming oras mo at magiging mahalagang bahagi ng mga susunod na araw, linggo at buwan sa iyong buhay. Kaya naman mahalagang gusto mo at malapit sa iyong puso ang paksang pipiliin mo upang mapanatili ang interes at pagpupunyagi mong matapos ang sinimulan mong gawain, gaano man ito kabusising gawin. Ikalawa, paksang marami kang nalalaman. May mga kabutihan ang pagpili ng paksang may malawak ka ng kaalaman, sapagkat batid mo na kung sino-sino ang mga mapagkukunan mo ng mga datos, mga aklat, mga taong eksperto sa nasabing paksa bago mo pa man simulan ang iyong pananaliksik. Sumunod naman, paksang gusto mo o paksang gusto mo pang higit na makilala o malaman. Madalas ay may mga tao kang higit na gusto mo pang makilala o mga bagay na hindi mo gaanong alam at gustong-gusto mo sanang malaman o makilala pa. Magiging makabuluhan ang pananaliksik mo sa mga ito sapagkat higit mo mapalalawak ang iyong kaalaman at interes batay sa mga natutuklasan mo sa iyong pananaliksik. Tiyak na marami rin ang mga mababago sa iyong pananaw o paniniwala habang lumalawak ang iyong nalalaman ukol sa mga bagong paksang ito. Ika-4, paksang napapanahon. Maraming kabutihang maidudulot ang pagpili ng paksang napapanahon. Magiging makabuluhan ang mga resulta nito sapagkat magagamit ng maraming tao at tumutugma ito sa kasalukuyang pangangailangan ng mga tao. Gaya na lamang ng mga pag-aaral kaugnay sa pandemyang COVID-19 at kung paano ito masusugpo. Ika-5, mahalagang maging bago o naiiba o unique at hindi ka pareho ng napipiling paksa ng mga kaibigan mo.
Malaking bagay kung bago o naiiba ang mapipili mong paksa para maging kapaki-pakinabang ang mga bagong kaalamang inilalahad mo mula sa iyong mga bagong natutuklasan. Sa halip na pag-ulit-ulit o paulit-ulit lamang at natuklasan na ng iba pang mananaliksik. Isa pa, kung may 50 mag-aaral sa inyong antas at ang bubuuin mo ay katulad lang ng bubuuin din ng 10 o higit pa sa kanila, hindi may iwasang may kumpara ang iyong papel sa papel ng mga binubuo nila. Ika-6, may mapagkukunan ng sapat at malawak na impormasyon. Tulad ng naunang nabanggit sa pagbuo ng sulating pananaliksik, ay hindi dapat sa aklatan at sa internet lang mangalap ng mga kagamitan at impormasyon. Mahalagang pumili ng paksa na pinag-isipan at alam kung sino-sino ang mga kakailanganin at mga tao o mga impormasyon na kailangan sa binubuong pananaliksik. Makabubuting matiyak na ang mga sources, tao man o bagay ay nariyan at maaaring magamit sa oras o panahon na kakailanganin mo para sa ginagawang pananaliksik. At ika-7, maaaring matapos sa takdang panahong nakalaan. Gaano man kaganda ang paksang napili mo, kung hindi naman ito matatapos sa takdang panahon, ay mawawalan din ito ng kabuluhan. Nararapat na alam ng mananaliksik ang haba ng panahong nakalaan para sa pagbuo ng gawain, at sa kanya ito hati-hatiin sa bawat bahagi upang mapagtagumpayang matapos at maisumite ang gawain sa takdang araw ng pagpasa. Dito rin papasok ang paalalang ang paksa ay dapat angkop sa kakayahan ng mananaliksik. Tandaan na habang binubuo ang sulating pananaliksik sa isang asignatura, ay may iba pang mga asignaturang mangangailangan din ng iyong panahon at atensyon. Kaya mahalagang umiwas sa masyadong malalawak na paksang aabuti ng taon bago matapos. Bago tayo magpatuloy, mga Delpilarians, nandiyan pa ba kayo? Para alam kung nariyan pa kayo at nanonood o nakikinig, ikomento lamang sa ating chat box o sa ating comment section sa ibaba ang hashtag nandito po kami. Maraming salamat mga giliw nating mag-aaral sa inyong mga tugon. Ngayon ay dumako naman tayo sa pagtalakay ukol sa mga posibleng hanguan ng paksa. Una ay ang ating sarili. Maaaring humango ng paksa sa mga sariling karanasan, mga nabasa, napakinggan, napag-aralan at natutunan. Sumunod naman ay ang dyaryo at magazine. Maaaring paghanguan ng paksa ang mga napapanahong issue sa mga pamukhang pahina ng mga dyaryo at magazine at sa mga column, liham sa editor, at ilang pang seksyon sa dyaryo tulad ng lokal na balita, business at sports. Ikatlo, idagdag na rin natin ang radyo, TV at cable TV. Maraming uri ng programa sa radyo at TV ang mapagkukunan ng paksa. Marami na ring bahay hindi lamang sa Metro Manila, kundi sa mga probinsya ang may cable TV. Mas maraming programa sa cable dahil 24 na oras na balita, sports, at mga programang edukasyonal ang matatagpuan dito. Sumunod naman, ka-4, mga otoridad, kaibigan at guro. Sa pamamagitan ng pagtatanong-tanong sa ibang tao, maaaring makakuha ng mga ideya upang mapaghanguan ng paksang pampananaliksik. Makatutulong ito upang makakuha ng paksang hindi lamang napapanahon, kundi kawiwilihan din ng ibang mga tao. At ang susunod ay alam kong pamilyar na pamilyar kayo. Ito ay ang internet. Isa ito sa pinakamadali, pinakamabilis, malawak, sopistikadong paraan ng paghahanap ng paksa. Maraming mga website sa internet na tumutugon sa iba't ibang interes at pangangailangan ng iba't ibang uri ng tao. At panghuli, ang aklatan. Bagamat tradisyonal,
Nahanguan ito ng paksa, hindi pa rin mapagsusubalian ang yaman ng mga paksang maaaring mahango sa aklatan. Sa aklatan matatagpuan ang iba't ibang paksang nauugnay sa anumang larangang pang-akademya. Ngayon naman ay dumako tayo sa mga konsiderasyon sa pagpili ng paksa. Una, kasapatan ng datos. Kailangan may sapat na mga literatura hinggil sa paksang pipiliin. Magiging labis na limitado ang saklaw ng pananaliksik kung mangilan-ngilan lamang ang mga available na mga datos hinggil doon. Sumunod ay ang limitasyon ng panahon. Gaya nga na ipiniliwanag natin kanina, konsiderasyon ang limitasyon sa ating panahon sa paggawa at pagpili ng paksa para sa ating pananaliksik. Sumunod naman ay ang kakayahang pinansyal. Isa pang problema ito sa pagpili ng paksa. May mga paksang nangangailangan ng malaking gastusin na kung titipirin ay maaaring maisakripisyo ang kalidad ng pananaliksik. Sa makatuwid, kailangan pumili ng paksang naaayon sa kakayahang pinansyal ng mananaliksik. Sumunod naman ay ang kabuluhan ng paksa. Ang isang mananaliksik sa kanyang ginubuong pananaliksik na nauukol sa isang paksang walang kabuluhan ay humahantong ang isang pananaliksik na ito sa isang wala ring kabuluhang pananaliksik. Sa makatuwid, kailangan pumili ng paksang hindi lamang napapanahon, kundi maaari ring pakinabangan ng mananaliksik at iba pang mga tao. At panghuli, interes ng mananaliksik. Magiging madali para sa isang mananaliksik ang pangangalap ng mga datos kung ang paksa ay naaayon sa kanyang kawilihan o interes. Hindi niya na rin kailangan pilitin ang sarili sa pananaliksik dahil ginagawa niya ito at alam niya na ang bagay na ito ay gustong-gusto rin niyang gawin. Ngayon naman, narito ang isang halimbawa ng isang paksa. Pagmasdan nating mabuti ang halimbawang ito, narito ang malawak o pangkalahatang paksa, epekto ng K-drama sa mga kabataan. Dahil masyado itong malawak, kailangan itong limitahan. At narito ang nilimitang paksa. Epekto ng K-drama sa mga kabataang may edad na 16 hanggang 19. At narito pa ang lalo pang nilimitang paksa. Epekto ng K-drama sa gawaing pang-akademiko ng mga kabataang may edad na 16 hanggang 19 sa Barangay Marikit. Ngayong natapos na natin ang unang parte ng ating diskusyon ngayong araw, sana ay gising pa kayo at patuloy na nakatutok sa ating pagtatalakay. Hindi ko na patatagalin pa ang ating talakayin. Ngayon ay dumako na tayo sa mga uri ng balangkas. Una, paksa o papaksang balangkas, topic outline. Ito ay binubuo ng mga parirala o salita na siyang mahalagang punto hinggil sa paksa. Sa ating halimbawa, 3 pangkat ng pangunahing pagkain at makikita dito na mga ginamit ay mga parirala at iba pang at mga salita. Kapansin-pansin na ito ay nasaan yung parirala at meron ding mga salita. Sa Roman numeral number 1, panimula. Letter A, kahalagahan ng pag-aaral. Letter B, saklaw ng pag-aaral. Letter C, pagbibigay kahulugan. Roman numeral number 2, mga pangunahing pagkain. Letter A, mayaman sa enerhiya. Letter B, mayaman sa protina. Letter C, mayaman sa bitamina at mineral. Roman numeral number 3, mga epekto ng pangunahing pagkain. Letter A, mabuting epekto. Nagpapalakas ng katawan. Number 2, nakatutulong makaiwas sa sakit. Number 3, nakapagpapasigla ng katawan.
At Roman numeral number 4, konklusyon. Ikalawa naman ay ang papapangungusap na balangkas, sentence outline. Sa papangungusap na balangkas, ito ay binubuo ng mahalagang pangungusap na siyang kumakatawan sa mahalagang bahagi ng sulatin. Sa ating halimbawa, na paksang 3 pangkat ng pangunahing pagkain, mapapansin ito ay nasaan yung pangungusap. Roman numeral number 1, panimula. Roman numeral number 2, may 3 pangkat ng pangunahing pagkain. Ang mga ito ay ang mga sumusunod. Ang mga pagkaing mayaman sa enerhiya, letter B. Ang mga pagkaing mayaman sa protina, letter C. Ang mga pagkaing mayaman sa bitamina at mineral. Roman numeral number 3, mga epekto ng 3 pangunahing pagkain. Letter A, mabuting epekto. So number 1, ang pagkain ay nakapagpapalakas ng katawan. Number 2, ang mga pagkain ay maaaring makatulong sa pag-iwas sa sakit. At number 3, ang mga pagkain ay maaaring naging sanhi ng pagiging masigla ng isang tao. At Roman numeral number 4, konklusyon. At pangatlo, ang patalatang balangkas. Dito naman binibigyang diin ang pagkakaugnay-ugnay ng mga pangungusap at nakabubuo ito ng talata dahil pinahalagahan dito ang mga detalye at sinusulat din sa isang paraang patalata. Sa ating halimbawa na paksang 3 pangkat ng pangunahing pagkain, ang pagkain ay sadyang kailangan ng tao upang mabuhay. Kailangang matutuhan din kung anong pagkain ang nararapat kainin upang mapanatiling malusog at masigla ang ating katawan. Bago natin tapusin ang ating leksyon, nais kong sagutin ninyo ang mga katanungan na may kaugnayan sa ating paksa ngayong araw. Simple lamang ang gagawin ko na sagot. Ikomento lamang ang inyong kasagutan sa mga katanungan na aking babanggitin sa ating comment section sa ibaba, kasama ang hashtag na nandito pa kami at ang inyong pangalan, pangkat at baitang. Handa na ba kayo? Kung gayon ay simulan na natin. Sa unang tanong, ang salitang paksa ay kadalasang tumutugon sa ideyang tatalakayin ng isang sulating pananaliksik. Sino ang tahasang nagsabing ito? Muli, ang salitang paksa ay kadalasang tumutugon sa ideyang tatalakayin sa isang sulating pananaliksik. Sino ang tahasang nagsabi nito? Sa ikalawang katanungan, ang pagpili ng isang paksa ay dapat na nakapokus lamang sa iisang blank upang hindi mahirapan sa pagbuo ng pahayag. Muli, ang pagpili ng isang paksa ay dapat na nakapokus lamang sa iisang blank upang hindi mahirapan sa pagbuo ng pahayag. At ikatlo, ito ay ang pinakamahalagang bahagi ng pananaliksik. Ito ay ang pinakamahalagang bahagi ng pananaliksik. Ilagay lamang sa ating comment section ang inyong mga kasagutan. Maraming salamat sa inyong mga tugon. At para sa ating mga karagdagang gawain, na matatagpuan din sa inyong learning activity sheets, kung saan kayo ay gagawa ng balangkas gamit ang format na ito. Isang leksyon na naman ang ating natapos. Sana ay marami kayong napulot na kaalaman sa araw na ito. Hanggang sa muli, ako si Ma'am Kimberly Rose Nativo Yabut, ang inyong lingkod sa gitna ng ating mapagsubok na panahon. Laging tatandaan, sa pagsubok sa buhay, manatiling matatag at matibay ang loob.
Muli, maraming salamat sa inyong pagtutok dito sa ating Teleradyo Marcelo, ang telearalan ng bawat Malolenyo. Hanggang sa susunod nating pagkikita, paalam! Teleradyo is always at your service. Kaya naman, ang feedback mo, suggestions nyo ay mahalaga sa amin to improve our programs on air and online. Para alam ni teacher yung strengths as well as the things in your mind na mas makatutulong sa mas effective na pagkatuto sa Teleradyo. Please take time to send your feedbacks via Teleradyo Mu, which you can access by scanning the QR code on the right or typing the URL provided here, bit.ly/3ORVAY9. One more, this time you follow. bit.ly/3ORVAY9. Kaya send your hashtag TBH o hashtag RT dito sa Teleradyo Mu kung saan ang feedback mo, suggestions nyo ay mahalaga sa Teleradyo. Makinig, manood na sa teleradyo.